guys, welcome again to my channel, GM Coltronics. So ngayon guys, meron po tayong kaibigan nga nangailangan ng rescue sa atin. So meron po siyang dinala dito na circuit board. Ito po ay Hitachi inverter. So ang problema nito guys is dead cheat siya. So wala siyang power sa system niya. At dinala niya dito. So ipakita ko sa inyo yung board guys. So ito guys, so ito yung circuit board ng Hitachi inverter. So yan guys, yan, so wala po siyang power sa circuit board niya. So ngayon guys, i-check natin. At dinala din yung ano niya guys, yung indoor controller, yung board. So ito po siya, yan. So, yan guys, i-check natin kung ano yung problema nito. So, actually guys, i-check ko na siya kanina. So, i-check ko yung power supply niya. So, ipapakita ko sa inyo kung paano siya tinutroubleshoot. So, ayan. So, simulan natin guys. So, ayan guys, tatanggalin mo natin yung mga screw nito. So ito po ay rectifier diode guys, ito. Saka ito naman yung MOSFET niya. Saka ito din yung rectifier diode niya isa. So lahat po yan ay nakakabit sa heatsink. So ayan guys, natanggal na natin yung board niya. So check ko na po ito yung power supply niya. So ito yung power supply ng pinaka main board natin, itong transformer na to. At ito naman yung IC controller niya. So ito po yung driver ng transformer, itong IC na to. So ayan, kung makikita nyo, check ko na po siya kanina. So wala po siyang power na mapasok. Pero ipapakita ko sa inyo guys na wala siyang power na mapasok dito sa transformer. So kunika natin ng power supply. So dito natin ilagay sa L and N. So ito po ay line at saka neutral. So kailangan dito natin ilagay ito. Itong connection na to is galing sa outdoor papuntang indoor. So dalawang wire lang po siya. Tsaka ito naman yung pinaka main terminal block niya dito sa 220 volts natin. So before natin bigyan ng power supply guys, so tatanggalin mo natin yung IPM controller niya, yung driver ng compressor. So ito po yung nagdala ng compressor. So ito po ay is DC output po to guys, DC output. So hindi po to AC. So tanggalin lang muna natin to. So ngayon guys, natanggal ko na yung IPM controller niya. So simulan natin pag troubleshoot natin dito sa power supply. So i-plug natin sa 220. So kuha natin ng reading. Check natin yung line tsaka neutral dito sa terminal block niya. So yan guys. So meron po siyang reading na 218 volts. So ngayon guys, lilipat tayo ng DC. So yan guys, so dito sa DC, so dito tayo kukuha ito sa output ng rectifier bridge diode.
tsaka dito sa capacitor. So ito yung capacitor niya guys. So DC na po to dito. So ayan guys, DC na po siya. 293.5 volts. So ngayon guys, so ito yung pinaka main controller niya guys. Ito yung driver ng transformer natin. So itong area na to, ito yung output ng transformer, ito yung input ng transformer natin. So may voltage na pumapasok dito na DC voltage, pero wala po siyang output dito sa secondary niya. So itong side na to guys is iba-ibang voltahe po ang lumalabas dito sa output niya. So meron po siyang 12 volts, 0-12 volts, meron siyang 0-15 volts, at saka ito naman yung 0-35 volts. So itong 0-35 volts guys, ito po yung papunta dito sa indoor guys. So dito yan papasok guys. So ito po yung indoor controller natin. So ito ang kailangan makuha natin guys na 35 volts. So ang problema natin ngayon is hindi gumagana yung transformer. So yan. So ito po yung natanggal natin. So ayan guys, natanggal na po natin yung pinaka driver niya sa transformer. So ito po siya guys. So ngayon guys, ito yung papalitan natin. So ang problema ngayon guys is wala akong nakitang pisa dito sa Cebu. Lahat ng electronic supply dito is napuntahan ko na, so wala siyang available na itong parts na to. So ang ginagawa ko guys is doon ako nag-order sa Lazada ng parts nito. So actually guys, pag order ko is ano po siya, 5 days siya bago dumating yung parts. So ngayon guys, ipakita ko sa inyo yung parts guys nga dumating na. So ito yung pisa na binili ko. Yan. So ayan po yung part number niya guys. Pares na pares yung number niya guys, pati yung paa niya pares na parehas. So ayan. So ikakabit natin to dito sa board ulit. So kailangan natin ng ilaw. Ayan. So yan guys, nakabit na po natin yung screw dito sa heatsink. So ngayon, hinangin natin yung mga paa ng IC. Yan. So ngayon guys, lalagyan natin ng prasong wire dito sa layout niya dahil nasira yung layout niya. So kailangan natin ng malagyan ng wire. Yan.
sobrang nipis yung layout niya guys. Kung makita nyo guys, ito po ay gate ng AC-DC converter IC switching natin. So, siya po ang nag-control doon sa transformer. So, kung makita mo yung maliit na layout na yan guys, is galing po yan sa optocoupler. Pag nag-on yung optocoupler din guys, is papasok po dito sa gate ng IC switching natin at magbubukas po siya. At ano control niya guys is ito po yung optocoupler natin. So, yan po yung nag-control dito sa IC switching natin. Pag nagbukas na po yung optocoupler natin guys is papasok po siya sa gate ng IC switching natin at mag-o-on na po siya. At gagana na po yung transformer natin. May voltahe na po papasok dyan sa loob ng transformer. So, sa primary at saka sa secondary. So, ayan. I-plug natin ulit yung power supply nito. So, kuha natin ng output yung transformer niya dahil napalitan natin ng bago na IC niya. So, testin natin yung output niya guys. So, i-plug natin. So yan guys, nag-on na po siya. So kuha natin ang voltahe dito guys. Dito tayo una sa 35 volts. So 80 volts yung pumapasok na voltahe niya guys. At dito naman sa yan guys, 12 volts niya is ang lumalabas guys is so 27.2. At dito naman sa may 15 volts siya guys dito. So check natin yung 15 volts kung ilang yung lumalabas din. Ayan. So ang 15 volts niya guys is 36.5. So hindi normal yung voltahe na lumalabas sa transformer. So ngayon, hanapin mo natin yung dahilan ng pagtaas ng voltahe dito sa output ng secondary transformer natin. Kung bakit siya sobrang taas. So hindi po siya normal. So, unplug natin yung power source niya para safe tayo. So, ngayon, ito ang hanapin natin ngayon kung bakit siya sobrang taas yung output ng transformer niya sa secondary. So, ganito po yan guys. Ang una nating titingnan guys is ang nag-control ng IC switching natin. So, yan, kung makita nyo guys, ito po ay yung layout na yan na maliit na yan is papunta po yan dito sa gate ng IC switching natin. So, ang IC switching natin guys is ang nag-control niya is yan yung pong autocoupler niya. So, siya po yung nag-control ng voltahe na papasok dito sa gate ng IC switching natin. So, ayan po yung autocoupler natin yan. So, yan. Yan po yung autocoupler niya. So, siya po yung nag-control ng IC switching natin para mag-on dito sa transformer. So, ngayon guys, i-check natin to kung tama yung voltahe yung lumalabas dito at saka yung output na pumapasok dito guys, papunta sa optocoupler. So, ang optocoupler guys, ang trabaho niya is mag-regulate ng voltahe na papasok dito sa IC switching natin para makontrol niya yung voltahe na nakapix dito na 0 to 35 volts or 0 to 12 volts. So kailangan fix yung voltahe niya papasok dito guys. So ito yung unang i-check natin. Kuha natin ng input voltage dito, kung ilan yung pumapasok dito. Plug natin yun ulit yung 220 volts. Yan. So nag-on siya ulit. So ngayon guys, i-check natin yung autocoupler. So dito guys. So kuha natin ng reading ang autocoupler niya. Ito guys, ito yung output niya. So tingnan yung output niya guys is napakataas din. Tingnan mo, nasa 22 volts, 23. So ngayon guys, i-check natin yung input niya. So ito yung input ng autocoupler natin galing sa dito sa controller. So yan guys, dito tayo magkuha ng
Yan, ito yung input niya. So tingnan mo sa tester guys, ang reading niya guys is 1.4 volts. So may pumapasok dito sa autocoupler na 1.4 volts. So kaya tumataas yung ano natin, yung output ng secondary natin sa transformer, kaya mataas yung voltahe. Instead na 0 to 35 volts, naging 80 volts siya. So hindi siya normal guys, kaya dahil ang supply ng indoor natin guys is yan guys, ang supply ng indoor natin guys is ay kailangan niya is 35 volts. Yan. So ito yung kailangan natin na makuha na supply, 35 volts. So ngayon guys is ang problema ito guys na tumaas yung voltahe niya kahit napalitan natin ng bago ng IC driver niya. So tumaas yung voltahe pa rin niya. Ang kailangan natin ngayon guys is ang pababain natin yung voltahe niya. So ngayon guys ang input niya is 1.4 volts. So ang output niya 23 volts. So mataas siya guys. Ngayon, tatanggalin natin yung autocoupler. So yan guys, ito po yung autocoupler niya guys. Uy, nalaglag pa. So meron pa akong breadboard ito guys kasi mahirap hawakan yung autocoupler dahil maliit siya. So ilagay ko siya sa breadboard, tapos tsaka ko siya kuhaan ng reading. So ang gagawin ko guys, yan, pakita ko sa inyo guys kung paano siya i-check. Yan, so kailangan natin ang tester natin guys is iset natin sa diode sign. Yan. So dito tayo sa select. Yan. Ito po yung diode sign niya guys. So lahat ng transistor guys, ito yung pan-check mo na sign. So nasa diode sign ka pag digital lang ginagamit mo. Yan. So ngayon guys, check natin. Meron po siyang dot dito guys. Ito yung dot niya. Kung makita nyo, yan yung dot niya. So ibig sabihin ng dot niyan guys, ito po yung meaning niyan is ito po yung number 1. So ito yung sign niyang number 1. So dito ka magsimula ng bilang ng number niya. So ito yung 1, so ito yung 2. So pagdating niya sa 2, dito yung 3, ito yung 4. So pag ganun siya guys, paikot lang. So ang pag-check natin guys, dito tayo mag-una sa input niya. So ito yung input niya guys, sa 1 and 2. Pag-check natin dyan, so may reading siya na 0.85. So ang ibig sabihin niya guys, so ito yung anode, ito yung cathode. Pag baliktad siya guys, wala siyang reading. So ito yung cathode sa test pad natin, ito yung anode ng test pad natin. So ito yung positive, ito yung negative. So dapat ang check natin pag ganon. So yan. So ito kasi guys, ito yung dito papasok yung positive voltage. Yan. So meron po siyang reading na 8.5. So ngayon guys, output naman niya, yan, kailangan sa output niya guys is hindi tayo maka-reading ng ano dyan, hindi tayo makakuha ng reading dyan dito sa output dahil yung input niya is walang voltage na pumapasok. So hindi ito magbubukas, walang papasok na output dito. So kung ganito, for example, ito yung pasok ng voltahe mo dito, ang output niya papunta naman dito sa kabila.
So papasok ka ng positive dito, ang output dito sa kabila is positive din. So may reading siya. So ipakita ko sa inyo guys ang reading ng yung walang sira na autocoupler. So may autocoupler kung may autocoupler ko dito guys nga naka-reserve dahil may stock akong na autocoupler dito. So ito lang muna ang gagamitin ko. So pakita ko sa inyo guys paano siya reading. So dito ko ilagay yung isa. Yan, parehas sila ng position. So ang dot niya nandito din. So parehas sila na yan. Pag-check natin guys, yan. So wala pa rin siyang reading dahil yung test prod natin is baliktad dahil ang anode natin nandito sa kabila. So ang gawin natin, pagpalitan natin yung test prod niya at i-testin natin yung number 1 niya. So ito yung anode, ito yung cathode natin. So ayan, so may reading siya na 0.44. So ngayon guys, readingan natin yung output niya. So kailangan ng output guys is walang reading dito. Hindi ka magkaroon ng reading dito sa output guys pag walang voltahe na mapasok dito sa autocoupler. Yan, wala po siyang reading guys. So ibig sabihin yan guys, itong autocoupler is good. Yan. So yan guys. So ibig sabihin yan guys, okay yung autocoupler. So ito yung sira guys, yan. Yan, may reading yung output niya. So ngayon guys is papalitan natin to. Dahil ito yung sira, ito yung good. So ito yung ipapalit natin dito sa board. So yan guys. So dito naman sa board guys is meron po siyang sign din na dot. So itong dot na yan guys, kailangan hindi ka rin magkamali paglagay dyan dahil babaliktad din yun. Hindi din gagana yung board mo. So kailangan susundin mo yung ano yung nakaspecify niya na position. So ayan. So may dot din siya dyan. So saan yung dot dito sa autocoupler natin? Dito din siya nakaposition. Yan. Ganyan din. Yan. So ngayon hinangin natin. So kaya pag hinangin to guys is hawakan mo yung autocoupler sa ilalim dahil malaglag siya. Yan. So ayan guys, nahinang na natin. So kailangan i-double check natin guys kung tama yung position na pagkakabit. Yan, yung dot niya nandito. Yan, tama yan. So ngayon guys, i-plug naman natin ulit sa 220 volts. So kuha natin ulit ng reading. So yan. So ngayon guys, nakabit na po natin yung autocoupler niya. So ngayon, i-check natin yung output ng transformer. So set mo natin yung tester ng DC voltage. Yan. So yan. So ngayon guys, i-plug natin yung power supply. Yan. So nag-click na po yung relay niya. So ngayon guys, kuha natin ng voltahe dito sa dito tayo mag-una sa 0 to 35 volts.
So ayan guys, kung nakikita nyo, nagre-read na po siya ng 35.6 volts. So ibig sabihin guys, may voltahe nang pumapasok dito sa buong circuit niya. So ayan guys, i-check natin yung autocoupler niya. Ilan yung output na lumalabas dito sa ilan yung input voltage na pumapasok dito sa autocoupler. So yan, ito yung positive, ito yung negative. So yan guys. So yan guys, kung makita mo sa tester guys is 1.08. So yan yung fixed voltage niya na pumapasok dito sa optocoupler niya dahil kanina is 1.4. So mataas yung DC voltage na pumapasok dito sa optocoupler niya, kaya tumaas din yung output ng transformer natin. So yan yung normal niya na voltahe na pumapasok dito sa optocoupler niya, 0.8 volts. So ngayon ang sa output niya guys is sa output niya is 6 volts lang guys. Tingnan nyo, kung makikita nyo guys is 6 volts lang, almost 7 volts yan. So yan po ang normal ng voltahe na pumapasok dito sa autocoupler. So ito yung sa gate niya guys. So kuha natin yung reading dito sa gate din. Ito yung gate niya sa IC driver natin sa transformer. So readingan natin yan kung ilan yung voltahe na mapasok. So yan guys, kung makikita nyo guys is 5.8 volts lang. So yan guys, nagnormal na po yung circuit natin. At readingan natin yung 0 to 12 volts kung tama yung voltahe na lumalabas dito. Yan. So yan guys, meron po siyang 11.74 volts. So almost 12 volts na po siya guys. So ngayon, dito naman tayo sa 15 volts. So ito yung 15 volts. So kuha natin ng voltahe din yan. So meron po siyang 13.6 or 5. So almost 14 volts din siya guys. And meron na siyang 0 to 12 volts din to sa baba. Ito yung 0 to 12 volts yan. Yan. So may reading po siya na 12.77 volts. So ngayon guys, i-check natin ulit yung 0 to 35 volts. So ito yung pinaka main supply dito doon sa indoor unit natin. Yan, meron po siyang 35.5 volts. So ibig sabihin guys, okay na po yung unit natin. So dalawa yung problema ang nakita natin sa board guys, is ito yung IC driver niya sa transformer, saka yung optocoupler niya. So ngayon guys, kuha natin ang voltahe dito sa output papuntang indoor unit. So ito yung papuntang indoor unit guys, dito sa terminal na yan. So yan. Yan guys. So ano yung output dito sa transformer na 35 volts guys? Yan din yung papasok papunta doon sa indoor unit. So yan yung tamang voltahe na papasok guys. So dahil yung indoor unit natin, yan yung voltahe fix niya. Dapat 35 volts. So ngayon guys, i-connect natin yung indoor unit. Pag ganahin natin yung indoor unit, i-connect natin to dito. So unplug mo natin yung power source niya. So gagamit tayo ng maiksi lang ng wire para i-connect natin yung indoor at outdoor. So dito din sa outdoor side guys, meron din siyang sign na 35 volts. So meron siyang code na C and D. So dapat wag kang magkamali dyan sa tagging niya na C and D. So kung makikita nyo guys, is apat lang siya na wire. So
yan lang po yung connection niya papuntang indoor. Dalawang wire lang. So ngayon guys, i-connect natin yung indoor unit. So ito yung indoor unit guys, yan. So kailangan magkabit kayo nito guys, is kailangan may tagging kayo, may code. So ito guys, itong wire na ginagamit ko is may color code din siya, may black solid gray color, yan. So ang C is nasa black. So kailangan ang C dito din sa ang black, dito may lagay din sa C. At dito naman ito may yung D. So before natin i-plug natin yung power source, so kailangan mag-double check tayo. Ay, natanggal pa. Yan, kailangan natin hindi na screw ng maayos. Yan. So, before natin i-plug yung power source niya guys, is i-double check natin. So, ang solid gray is nasa D. So, nasa D din siya. So, ang black and gray is sa C. Sa C din siya guys. So, yan ang pinaka-importante guys, yung tagging niya. Dahil magkamali kayo dyan, sabog yung board natin. So, maraming madamay. So ngayon guys, i-plug na natin. Yan. So plug na din guys. Yan. Kung makikita nyo guys, is nag-on na po yung unit natin. May supply na po siya. So ito yung ibig sabihin ko guys, na 35 volts na lumalabas papunta dito sa indoor unit natin. Yan. Yan guys, kung makikita nyo guys is 33.3 volts. So yan yung tamang supply niya pumapasok dyan sa indoor unit. So ngayon, subukan natin i-on. Pindutin na yung push button na on na manual. So yan. So i-on natin. Yan, on natin. Yan guys, nag-on na po siya. Yan. Mga ilang seconds mag-error siya guys, dahil wala po siya sa sa unit niya. So ano po siya guys, disable pa po lahat yung mga sensor niya, dahil yung ibang sensor hindi nakakabit. So ayan guys, ang importante guys, nakakuha tayo ng voltahe na 35 volts. At makikita mo dito guys sa main board niya, nag blink blink siya. So ibig sabihin yung blink niya guys, bibilangin mo siya kung ilang blink yung ilaw niya, yung LED niya, kung ilang beses siya nag blink. So ibig sabihin nandun yung troubleshoot niya. So yan guys, so nag-on na po yung power supply natin. So nag-normal na po yung board natin. So ngayon, ikakabit na to doon sa unit. So tatawagan ko na yung kaibigan ko guys na okay na yung board natin. So yan na pong problema guys. Sana nakakuha nyo ng kunting idea yung pag-troubleshoot dito sa Hitachi inverter board. So disconnect mo natin yung wirings niya. Ibabalik na po natin yung circuit board dito sa casing niya. Dahil napaka-importante nitong heatsink ito guys, dito sa mga bridge diode, saka ito sa MOSFET niya.
Dahil pag hindi ito nakabit ng maayos sa heatsink nya guys is mag-overheat itong mga MOSFET na to at sasabog yan dahil sira. At saka ito yung IPM controller natin, so ibalikan natin. So pati yung IPM controller natin is kailangan makabit ng maayos dito sa heatsink. Ito ang pinaka-importante dahil ito yung nagko-control doon sa compressor. So kailangan makabit siya ng maayos dito sa heatsink niya. So ayan guys, nakabit na po natin yung circuit board niya dito sa casing. So ang gawin natin ngayon guys is i-on natin ulit. Yan. So ayan guys, i-plug natin ulit sa power source. So ayan guys, nakuha na po yung indoor unit natin. So meron po siyang room temperature na 31 degrees. So ngayon guys, kuha na ulit natin ng reading voltage dito sa indoor unit. So ayan guys, ganun pa rin yung reading niya is 33.46. So almost 34 volts. So ngayon guys, magtaka kayo guys, ang controller ng indoor unit is ito lang, wala nang iba. Paano niya nakokontrol yung outdoor unit dito sa indoor unit? So kunwari mag-adjust ka ng temperature doon sa remote kung ilang yung gusto mong room temperature. So pagkaman ng indoor unit guys is itong DC voltage na to guys sa indoor unit na 35 volts, hindi lang siya voltahe lang pumapasok dito. So meron po siyang nakasama nga pulse dito sa ating outboard unit at dito sa indoor unit din. So meron siyang pulse signals na papasok dito sa dalawang wire na to, sa either sa positive or sa negative nila ginagamit. So nasa dalawa ng wire na to, sa positive negative lang, either sa negative or sa positive ang pulse na pumapasok doon, dito papunta doon sa outdoor board unit. So pagkaman ng indoor unit guys, na paandarin niya yung compressor, may isang pulse na papasok dito sa dalawang wire na to. So uutusan niya yung board na paandarin niya yung compressor. So kaya magtaka kayo guys, apat lang po na wire na ang ginagamit niya dito, kasama yung line 1 na neutral at saka itong 35 volts DC. So pulse lang po ang papasok dito guys. So wala po siyang ibang controller. So ibang klase ditong pagka-design nito sa board ng Hitachi. So yan guys, okay na po siya. So i-on natin ulit. Yan. So yan guys, nag-click yung relay niya dito na nagka-command siya. So pulse lang ang pumapasok dito sa 35 volts, may kasamang pulse siya. So ayan, may error siya na 60. So ayan pong error niya guys. So itong error na to guys is hindi kasi complete circuit yung board. Meron po siyang
mga sensor nga naka-disable. So okay na po yan guys. I-unplug na natin at kakabit natin doon sa unit.